Okay, for second year ICT, ang gagamitin natin programming language application is NetBeans. So, okay, yung NetBeans is open source siya. Okay, pag sinabing open source, kahit anong klaseng program platform na pwede mong gawin sa NetBeans. Okay, in short, you can create your own program. Kahit anong naisip mo, pwede mong gawin sa NetBeans as long as hindi siya magde-debug, as long as correct yung code na nilalagay natin. Okay, then natin para sa NetBeans is Java language. Yung Java language, yung pinakamadaming gumagamit na ngayon. As you can see, even though with Android phone, ang ginagamit para dyan na language is Java. Yung NetBeans almost the same with Visual Basic 2010. Kung first year pa lang kayo, ay ginagamit nyo yan, yung Visual Basic 2010. So, yung programming language ng Visual Basic 2010 is VB.NET. Almost the same lang yan sa Java. Pero may pinagkaibahan lang dahil dun sa application na ginagamit. Let's open the NetBeans pag tapos na kayo nag-install. Then, wait for a while. Okay, ito yung version ng NetBeans ko is NetBeans IDE 8.0.1. Ibig sabihin ng IDE is Integrated Development Environment. So, madaming IDE na pwedeng gamitin natin. Isa na yan, dyan yung NetBeans, Android Studio, at saka yung Visual Basic 2010. But then now, gagamitin natin is NetBeans. Okay. This is the interface of NetBeans version 8.0.1. We have here sa tools nito is file, edit, view, navigate, source, refactor, then run. We have debug, profile theme, then tools, window, then help. So, sa baba nito is parang shortcut key lang nun sa taas. We have new file, new project, then open project. Itong mga tools na to is the most important na gagamitin natin. Yung nakikita nyo dyan. We have run project. Ito yung build project. Okay, kung first gagawa tayo ng project, ang i-click natin is new project. Then sa loob ng project, pag gagawa tayo ng file sa loob ng project na yun, we have new file. Kasi marami yan. We have file na Java, file na yung extension niya is .class. We have .java. Then we have build. So yung build, sometimes ginagamit yan pag yung project natin medyo madaming error or nagka-error, then instead of
gagamitin natin yung run, but then para ma-sure na correct talaga nung nire-read ng ating computer is i-click natin yung build project bago yung run. Okay, let's create a new project. Create. Okay, so nakikita nyo, ang sabi is choose project. So dito, madami yan, but then yung pipiliin natin is yung Java. Then, always check kung naka-highlight yung Java application. Again, pag gagawa ng Java project, i-click yung Java na file categories, yung project is Java application. Bago nyo i-click yung next. Okay, let's click next. Okay, name and location. So, yung project name at saka yung project location. So, for example, activity 2. Bakit siya 2? Kasi may ginawa na akong activity 1 dito. Yan yung project, which is yung last ginawa ko is activity 1. So, nakikita nyo dyan. Pwede nyo directly, pag nakagawa na kayo, pwede nyo directly open dito. But then, pag bago pa lang, yun. Project name, activity 1, then location. Kung saan nyo ilolocate yung project nyo, yung activity. So, automatically, pag in-install nyo yung NetBeans, may nakalagay na dyan wherein nasa-save yung file natin dito sa documents. Paki-check documents, then NetBeans. So, dyan makikita nyo yung project. Yan ang pangalan ng file natin. We have activity 1. Ito na yun, which is yung nasa project ito sa NetBeans. Ito yung nilocate ng NetBeans. Pag in-open mo yan, madaming file na naman. Field, then classes. So, wag muna tayo pupunta dyan. Okay. Pagtapos na nilolocate nyo yung location ng file natin, i-open nyo lang, then ano na yan, pop up lang yan, then disappear na yan. So, check muna natin, project name, then project location, almost the same with project folder. Ito na yun, yung file natin, which is activity 2. So, wala kayong gagawin dito sa use dedicated folder for storing libraries. Wala kayong gagalawin dito. Then, always check yung create main class. So, pag sinabing create main class, pag gagawa na tayo ng GUI na program wherein drag and drop na lang. So, ito yung magbe-base ng program natin. Dito yung magbe-base sa create main class. Then, pagtapos na, click finish. So, wait for a while. So, ayan. Okay, ayan. After natin click yung finish, ito yung makikita natin. Package activity 2. Ito yung pangalan ng file. Okay, sa baba is public class. Public class, then open bracket. Ito yung pangalan ng activity. Yung file name ginamit natin. Kanina yung file name ng project. Under sa public class, take note as you can see here, open bracket. Then yung sa dulo nito is close. So dapat hindi yan mawawala. Diyan yan. Sa loob nito ng public class, we have public static void. Ito na yun. Public static void. So saan natin nilalagay yung code? Dito or dito. So as you can see, may nakalagay to do code application logic here. So dito natin ilalagay
yung code natin. Pag dito, mag-i-import lang tayo. But then, yung main code natin is dito sa public static void na to. Always check yan. Hindi yan lalabas dito sa close bracket nyan. Okay. Then, paki-check. Dapat yung naka-highlight, pag ganyan naka-highlight, ibig sabihin, andito tayo kung saan ginagamit natin yung project natin. Ito yung pangalan ng project natin. So, ito yun. Pag naka-highlight yan dito, so, ibig sabihin, ang ginagamit natin is activity 1. Pag naka-highlight dito, ibig sabihin, ito yung ginagamit nating activity. So, dito tayo maglalagay ng code. Then, paki-check din kung nasa source package ba tayo, then activity, dapat naka-highlight din to. Always check para masiguro nyo kung saan kayo gumagawa ng code. Okay. So, next step, pag iraran natin, kino-compile pa yan yung application natin, yung program code na ginagawa natin. Okay. So, saan makikita yung output? Dito yan sa baba. As you can see here, output, activity 2, run. So, ito na yun. Diyan makikita natin yung output. Kung anong ginagawa natin dito, di-display yung output niyan. Okay, basic coding na tayo. We have system .out. Ibig sabihin ng .out is i-display. Display lang siya, kung baga sa VB.NET Visual Basic 2010, ibig sabihin yan, label lang yan. Wala kang i-click dyan, hindi yan siya maklik. System.out.println.
then open and close parenthesis. So, take note ha, huwag niyong kalimutan na ilalagay sa dulo yung semicolon. Pag wala yan, magre-red yan. May underline with red. So, ibig sabihin may wrong code doon sa ginagamit natin. Okay, semicolon. Okay, under sa open and close parenthesis, dito ilalagay natin yung string. We have double quotation mark. Pwede din siyang variable. Pero, ibig sabihin, pag ganyan string, wala siyang variable. Wala kang tinatawag na nakapangalan dun sa taas. So, pag gagawa na naman tayo ng variable, another lesson na yun. Dito muna tayo sa string. Okay, we have system.out.println. Hindi yan in ha, ln. Then, yung system, yung first letter is dapat nasa uppercase siya. Yan, pwede mag lowercase. Tingnan nyo. Then, mag-e-error yan. Okay. Again, lalagay tayo dun sa loob ng string, yung nasa double quotation mark. Double quote yan na string ang tawag dyan. Pag ganyan yung color niya, is ibig sabihin string yan. Let's say for example, hello world. Hello world. String hello world. Okay, try natin. So, ang dapat, yung outcome nito is, ang lalabas is, ito yun, hello world, dito sa output. Okay, let's try to run. Now, you can see here, sa baba, ito na yun, hello world, which is yung sinusulat natin sa loob ng string hello world. Okay, so ito yung first lecture natin sa programming language, which is NetBeans, ang gamit na Java. So ito, system.out.println, yan ang ginagamit to display yung mga text. So, magdi-display lang yan na wala kang gagalawin dyan. Hindi yan maklik. As you can see, hindi yan maklik. So, ibig sabihin ng system.out.println, display lang siya. So, now, it's your turn na gumawa naman kayo ng program wherein ang lalabas is your name. Create a program that will display your name dito sa output. Okay. For example, ito. Hamja A. Jakilan. Ito yung ginawa ko. So, kayo naman, gagawa kayo ng sarili nyong program wherein ang lalabas is your name.